Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Chavit Singson, no? Mukhang nag-iingay po mga kababayan. Mukhang nag-iinganyo na po siya ng revolusyon. Hindi kaya ito inciting to sedition? Ako, delikado to. Chavit Singson, alam namin mapera ka. Alam namin maimpluwensya ka. Alam namin makapangyarihan ka. Pero itong ginagawa mo, dapat mga kababayan, sobra na po talaga eh. No, kaliwat kanan, harap likod ang ginagawang pagpapabagsak sa ating Pangulong Marcos. At ganun din po mga kababayan, itong inyong tokmol, airhead, pusit na Vice Presidente, meron na naman pong suggestion, no? Una, sabi niya, kidnapin nyo si Elizalde ko, nag-uutos po siya. At meron na naman siyang pinag-uutos mga kababayan, animal talaga, diktador ito pag ito naging presidente. Ha? Papatayin niya lahat ng kumontra sa kanya, papatayin niya lahat ng pumirma ng impeachment niya. O pag hindi niya nakuha ang gusto niya, papatayin niya kayo mga kababayan. O kaya kung gusto niya ng 100 billion, bigyan niyo ako. Kung hindi, tigpas lahat kayo. Ganun po itong babaeng animal na ito. Ha? Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Pag-usapan muna natin si Chavit Singson, no? Ito po, bilyonaryo po ito, mayaman po ito, may impluwensya po ito, may kakayahan po ito dahil maraming kwarta ito, mayaman sa mayaman si Chavit Singson. Ngayon po doon sa kanyang press con kahapon, no, dahil nga ginagamit siya ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ang mga Duterte, kasi ang mga kasama niya doon si alam niyo na yung mga kalbo. Ha? Na may pinag-uutos po siya eh. Dito po sa balita ng Manila Bulletin. Singson tells youth, ditch classes, revolt versus corruption. O ayan po, tignan ninyo nga naman mga kababayan. Gagamitin nyo pa ang mga kabataan. Minor pa po yung mga yan. Yung mga nasa kolehiyo naman, mas uutupagin nyo pa ito kaysa mag-aral kayo. 'Di ba? Hayaan nyo na yung mga rights group dyan. Hayaan nyo na yung mga adults. Wala na pong magawa sa buhay yan kasi walang mga trabaho yung mga yan. Di po ba? At sanay na po sila sa ganyang gawain, mga aktivista. Ha? Biruin mo, yayayain mo ang mga kabataan to ditch classes. Anong klaseng halimbawa yan? Let them go to school. Don't waste their time and effort to learn. Learn the proper way. Di po ba? Oh, ditch classes? Wala nga pong eskwela ng September 21. So, ibig sabihin, wag na lang pumasok ang mga bata Monday to Friday. Di wag na palang ponduhan ng Department of Education. Wala rin naman palang kwenta eh. Mag-rally na lang kayo. Di po ba? Imbis na magturo ka ng tama at ikaw naman ay katanda-tanda na, iba pa ang inuudyok mo, tinuturo sa mga kabataan. Ha? Business magnate and former Ilocos Sur Governor Chavit Singson has called on students across the country to boycott their classes in protest. Tingnan mo nga naman, ano? Biruin nyo, imbis na magandang turo at gabay ang i-ano nyo sa mga estudyante. Sabi nga dito, stay in school. Maging productive kayo sa society paglabas ninyo. Matuto kayo ng tamang asal. Matuto kayo ng higher na learning, aspirations, mga wish ninyo, mga gusto niyo maging kakalye-kalye na lang kayo, sisigaw-sigaw kayo doon, mukha kayong tanga doon. Ha? Akala nyo ba sa loob ng isang araw mapapabagsak nyo ang gobyernong Marcos? Hindi na po mauulit yung gusto nyong mangyari sa September 21 tulad nung 1986. Ha? Paano nagpapagamit itong si Chavit Singson sa mga Duterte? Ha? In protest against the government over billion worth of anomalies in the flood control projects. Huwag kayong maniwala dyan, may nag-iimbestiga na po. Mga kabataan, makinig kayo sa akin. Stay in, sa bahay nyo na lang. Mag-stay na lang kayo dyan. Enjoy your family. Ha? Kung gumagawa kayo ng homework project, do it.
Huwag kayong makialam. Delikado yan. Mamaya may manggugulo dyan, may maghagis ng molotov dyan, mamaya may magkabarilan, magkasaksakan, magkapisikalan, wag na. Wag niyong sayangin ang buhay nyo dahil lang dyan, hindi po kaagad isang araw mababaliktad ang mundo para sa mga Duterte. Mga Duterte lang ang may gusto niyan. Kasi kating-kati na po yung puwet ni Sara Duterte na maupo bilang presidente ng bansa. Ha? Naghihikayat po ng revolusyon si Chavit Singson. Ito po ba ay pwedeng sabihing, hoy, inciting to sedition na yan. Borderline ka na. Ha? Ito po, Singson, a former ally turned critic of President Marcos, called on parents, including those who are members of the military and the police. Tignan ninyo tinatawagan niya na lahat. To let their children to take to the streets and lead the revolution against corruption. Iyan ba gagawin ng pamilya mo yan, Chavit? Gagawin ng pamilya mo kasi isa ka ring magulang eh. So hahayaan mo buong pamilya mo pumunta dun sa street? O yun lang mga mabababa ang inuudyokan ninyo? Dapat kung nang uudyok ka ng ganito, isama mo rin ang pamilya mo. Yung mga anak mo, yung pamilya nila, isama nila. Kasi yan ang sinasabi mo. Called on parents, including those who are members of, General Browner, Nartates, pakikinggan mo to? To let the children to take the streets? Ikaw ba? Cargo diskonsensya mo to pag may nangyaring di maganda sa mga bata? Kung nagkasakitan na hospital o better yet ang masama, worse, napunta sa namatay. Sabi na natin, cargo diskonsensya mo to? Anong sasabihin mo sa magulang nila? Yung anak nyo po ay hero. Ganon kadali? Kayo naman mga magulang na tanga-tangang maniniwala kay Chavit Singson. Sa palagay ninyo, yung pamilya niya, papapunta niya dyan? Sasabihan niya ba yung mga anak niya, yung asawa niya, hoy, darling, papuntahin mo yung mga anak natin ha? O kung may politiko kang anak, papuntahin mo, pati yung anak nila, dalin mo. Yung mga apo ko, papunta doon. Ganun ba, Chavit Singson? Ha? Kasi mag-lead daw ng revolusyon against corruption. This is for the future of the children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Mapapakringe ka na lang mga kababayan. Sabi nga natin, kabataan ang pag-asa ng bayan, hindi sa ganyang pamamaraan. Paano pag hindi naging peaceful protest yan? Sabi mo, revolusyon. Ano ang ginagawa sa revolusyon? Sila ang mag-lead ng revolusyon para matanggal ang korupsyon natin. Huwag kayong maniwala mga kababayan. Huwag kayong maniwala dito kay Chavit Singson. Maaring mapahamak kayo. Maling advice po ito. Nagpapagamit si Chavit Singson sa mga tangang mga dutae, mga kababayan. Now, punta naman tayo dito kay Sara Duterte. Chavit Singson, mali ang advice mo. Sorry naman sa'yo. Huwag kang magalit sa akin pero stupido ka. Ngayon, kung gusto mong sumama yung mga anak namin, mga kabataan sa protesta, dapat kasama rin ang pamilya mo. Walang exemption. Ikaw ang nakaisip niyan, ikaw ang manguna doon. Isama mo yung mga anak mo, yung mga apo mo. Pag wala ka doon sa revolusyon na yan, wala yung pamilya mo, budol ka. Okay? Yung mga pamilya ng mga kasama mo dyan sa meeting, dapat kasama rin sila. Yung mga anak ni Celis, yung anak ng iba po mo kang kasama dyan, dapat kasama sila dahil kabataan po sila. Di po ba? Kung gagamitin ko yung naratiba mo, huwag kayong budol. Huwag nyong gamitin yung mahihirap, yung mga middle class. Dapat kayo ang mag-lead ng example kung yan ang gusto ninyo. Iharap nyo, ilagay nyo sa harapan ang mga pamilya ninyo. Yung mga apo-apo ninyo. Huwag nyong papasukin sa eskwela ang mga pamilya ninyo. Yan, lead by example, di ba? Chavit Singson, kaya mong gawin. Punta tayo kay Sara Duterte kasi itong si Tokmol na walang utak, hangin ng laman, may sinabi na naman po, diyan po sa balita ng GMA News, Sara Duterte wants Romualdez detained at house, Saldico return to PH. So ayun po ang gusto niya. Gusto mo, edi gawin mo. Gusto mo, mag-utos ka. Bakit mo kailangang i-detain si Martin Romualdez sa House of Representatives? May kasalanan ba?
Na contempt ba? Bakit kailangang i-detain? Illegal detention yan, gago! Utak kriminal talaga mga kababayan. Ha? Ay, grabe anong utak meron ng inyong Anong utak meron ng inyong vice presidente? Una, sinabi niya, kidnapin nyo. Ha? Ipakidnap ninyo si Elizalde ko. Tingnan mo, nag-uuto siya, nagbibigay siya ng idea na mali mga kababayan. Ha? Ito quote lang, isa sa mga example na masabi ko sa inyo na wala talaga silang sintirin sa injection sa blood control kasi tinuro na pangalan na hindi lang ako ang nagsabi. Saldico at Martin Romualdez. Si Saldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin naman, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na sa tapos ng usapan. Ha? Biruin mo? Sinisisi niya pa rin ang opisina ng presidente sa pagkidnap ng tatay mo. Hoy, Tokmol! Hindi kinidnap ang tatay mo. Malayang sumama ang tatay mo, sumakay ng eroplano, may abogado siya. Yung ba yung kinidnap? O, di ba, utak talangka ka lang. Utak pusit mga kababayan. O ano-ano na. Utak imburnal. Walang alam sabihin kundi kidnap. Ngayong gusto niya, ikulong daw sa house, pinapabayaan. Nasaan ang due process? Ang due process kay Pusit ay nasa puwet niya. Wala po eh. Utak inidoro si Pusit, si Sara Duterte. Biruin mo, bakit mo i-detain? Nabanggit lang yung pangalan. Sinong nagbanggit? Yung Diskaya. O tapos pagdating sa HOR, sinabi nung lalaki, wala po kaming direct communication sa mga yan. O tapos gusto mo nang i-detain? Wala naman palang direct communication, hindi man lang nila mismong nakita, inabutan ng pera yung dalawa. I'm not defending this too. Pero kung due process ang pag-uusapan, imbestigahan ng tama. Dumaan sa tamang investigasyon para po full proof. Kung may kasalanan itong dalawa, di kasuhan. Dalhin sa tamang forum. Di ba yan ang sinasabi mo, Sara Duterte? Ang galing-galing mong magsalita, pero pag ikaw na, ang dami mong alibay. O di ba pare-pareho lang kayo? Kung baga, SOS ka. Kung baga, you are exalting yourself kasi hindi ikaw ang napupuntirya. Pero pag ikaw na ang napuntirya, ganito, political persecution po yan. Di ba? Pareho lang kayo, mga evading kayo eh. Lalo ka na, may kasama ka pang deflection. Nag-resign si Martin. It is called for. Kinakailangan for delikadesa sake, pero i-detain? Bakit? Tumatakbo ba si Martin na tulad mo? Nasaan si Martin ngayon? Si Elizalde ko, bago pa nabanggit yung pangalan niya, nasa labas na ng bansa, nabigyan ng travel authority. O nirevoke na yung travel authority, pinababalik na. Tapos ang gusto mo, kidnapin? Utak talangka talaga. I-detain? Illegal detention, utak kriminal mga kababayan. Tangina talaga, paano naging vice presidente ito? Paano naging abogado ito? Dahil lang ini-equate mo ang gobyerno ng Pangulo Marcos ay kinidnap ang tatay mo? Gago, patunayan mo munang kinidnap ang tatay mo bago ka magsaliga ng kinidnap ang tatay mo, animal. 'Di ba? Ang gusto niya i-detain sa house daw. Ano kasalanan ni Martin? Hindi pa nga naimbestigahan. Sinambit lang yung pangalan? I-detain na? Ikulong na? O ganyan kayong mga Duterte? Di ba? Ang bilis nyong umaksyon without due process, tapos planting evidences. Ulul, kriminal ka talaga. O yan po mga kababayan, meron kayong vice-presidenteng utak kriminal. Sabi po yan ni Atty. Claire. Okay, at ito namang si Chavit, nag-iingganyo sa mga kabataan, sa mga magulang na hayaan daw yung mga anak na lumabas sa kalye makipagpartisipasyon sa revolusyon. Paano pag may hindi magandang nangyari sa mga bata na yan? Ano sasabihin mo sa mga magulang yan? At ikaw ba? Ipapasama mo ang mga anak mo? Ang mga apo mo? Di po ba? Malamang may mga apo yan na kabataan, ipapasama mo? Lead by example, Chavit. Nang hihikayat ka ng kabataan, o di yung mga apo mong kabataan, pasama mo doon. Nasa front line pa sila para maniwala ako sa iyo. Pero kung wala sila, wala. Budol ka, ikaw yung may Alzheimer's. Okay? So kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.